Shabbat Shalom sa mga kapatiran na kasama natin na nag-observe ng pamamahinga sa araw ng Biyernes na ito. And Shalom din po sa mga kapatiran na ibang araw ang inyong pamamahinga. At gayon din po sa mga kapatiran na manunood o makikinig sa republish sa teaching video na ito. So let me share our screen for our lesson, mga kapatid, o sa ating topic ngayon. Yehudiah letter na kung saan itong ating titik na kaf ang ating tutukan ngayon, mga kapatid. Also known as kaf or letter K, kumbaga, mga kapatid. Let me share our PowerPoint. So ito nga po, mga kapatid, ang ating Yom Shabbat worship gathering sa araw ng Biyernes po sa taon na ito. Yehudiat, aka Paleo Hebrew, anong titik po? Nasa Kaf tayo ngayon, mga kapatid, no? Kaf. Ito yon ang ating tutukan ngayon. At wala tayong additional na Yehudiat word, but tutukan natin itong anong kahulugan o pictograph po ng Kaf, anong kahulugan nito. And then, ipaliwanag natin yan sa pamamagitan ng Tahaliam 119 verses 81 hanggang sa 88 po. Yun ang ating pag-usapan today. So, bago ang lahat, patuloy muna nating luwalhatiin si Abba Yahuwah. Tahaliam 34 verse 20. Kung saan sa nakaraan, nabasa po natin ang verse 19 sa nakaraan. Ngayon, verse 20 na po, lahat nitong mga buto ay iningatan niya sa mga iyon ay hindi nababali ni isa. So, doon sa verse 19 po, sa nakaraan, napag-usapan natin yun, Tahaliam 34:19, na ang matuwid ay inililigtas sa mga kapighatian. Yun po ang ating napag-usapan sa verse 19 po sa nakaraan. Yung matuwid doon pala, mga kapatid, ay ang tinutukoy noon ay si Yahushua. Gaya na si Daud ay dumaan din po siya sa mga kapighatian, kaya siya po iniligtas ni Abba Yahuwah. So also was a prophetic about Yahushua pala yun, na kung saan si Yahushua talagang dumaan po siya sa hirap, kung ano yung ginagawa ng kaniyang mga kaaway, ang kaniyang mga enemies. Yung Sanhedrin sa ating na-highlight sa nakaraang ating scriptural study, yung crowd, mga kapatid, yung tulisan, yung thief, kung lahat ng mga batikos, lahat ng mga kapighatian na kanyang dinaanan, mga kapatid, nung siya ay inalipusta, mga kapatid, Abba Yahuwah ay nagligtas po sa kanya, gaya din po na si Daud ay iniligtas ni Abba Yahuwah sa kanyang mga kalaban. Itong talata na ito is verse 20, mga kapatid. Talks about yung pag-iingat ng buto. Okay po? Pag-iingat ng buto doon sa matuwid na pinag-usapan sa verse 19. Na ito pala ang tinutukoy nito, mga kapatid, ay walang iba kundi si Yahushua. Okay? Daud was talking about prophetically kung anong mangyari doon sa buto ni Yahushua, dahil si Yahushua ay matuwid, walang buto na mabroken, o walang buto si Yahushua na mabroken, mga kapatid. Ayon po doon sa declaration ng verse 20. Lahat nitong buto ay iniingatan. Kaninong buto ang pinag-usapan dito, mga kapatid? This is prophetic of Yahushua. Ang kanyang mga buto will never be broken, mga kapatid. Saan po natin mababasa yan na ang buto palang pinag-usapan ditong iniingatan ni Abba Yahuwah ay ang buto ni Yahushua, mga kapatid, which is mababasa natin po sa verse 33. Kasi po sa verse 32, anong ginawa po ng mga sundalo doon sa tulisan?
They broke their bones, mga kapatid. Yung tulisan, they broke their bones. But pagdating po sa verse 33, nung makita ng mga sundalo si Yausya, hindi po nila ginalaw ang kanyang mga buto. They just pierced Yausya on the side. Musahin mo yung verse 33 po ng Yaokanan 19. And then, water and blood gushed out from him. But never na kahit kunting buto na nabali o na broken, mga kapatid. Read it for yourself, Yaokanan 19:33. Dahil po, tuwing tayo ay mag-observe ng pasak, ayon po sa Shemot o Exodus 12 verse 46, kung naalala po ninyo mga kapatid, na tuwing tayo ay may pasak, lagi natin ina-emphasize yun na yung lamb, mga kapatid, yung kordero, yung lamb, mga kapatid, na ina-offer nila noon, they should not break any bones. Kung basahin niyo po ang Shemot chapter 12 verse 46 po. Kasi sino po yung tinutukoy niyan? Walang iba kundi si Yaosya. Spoken by Daud, Tahaliam 34 verse 20, and was fulfilled in Yaokanan 19 verse 33 po. Wow. So, mga kapatid, no, na-appreciate po ninyo na talagang Yausya po nandiyan na talaga, mga kapatid. Pinag-usapan na the laws, Masya, Moses, and the prophets wrote something, mga kapatid, about kay Yausya. So, that being said, kailangan talaga nating kilalanin si Aba, mga kapatid, who allowed all these things to be written about the ban, about Yausya, mga kapatid. So ito na nga yung apat na mga titik sa pangalan ni Yahuwa, Yaha, Uha, o Yad, He, Uha, He. Na kung ating babasahin ito, Yahuwa, Yahuwa, mga kapatid. So wala tayong duda sa pangalan na yan kasi nandyan din po, mga kapatid, sa mga pangalan ng mga scriptural character, mga kapatid. So yan, malinaw po yan sa ating pagpatuloy, mga kapatid. So as we move on, patuloy tayo, mga kapatid, na magpaliwanag. Batay rin po sa kay Yausya, unang Yaokanan chapter 2 verse 8. Gayon may isinusulat ko sa inyo ang isang bagong utos na tunay sa kanya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumipas at ang tunay na liwanag ay tumatanglaw na. So, mga kapatid, anong pinag-usapan dito ni Yaokanan? Speaks of Yausya, mga kapatid. Okay po? Ito na nga, no? Sabi niya, gayon may isinusulat ko sa inyo ang isang bagong utos na tunay sa kanya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na liwanag ay tumatanglaw na. And sino itong tunay na liwanag, mga kapatid? Walang iba kundi si Yausya, mga kapatid. So, dahil dyan, kung ano po yung utos ni Yausya, kailangan sundin natin. Kasi yung utos na yan, kung ating sundin po, yun ang patuloy na nagbibigay ng tunay na liwanag sa ating journey, lalo na sa ating kapanahonan ngayon, mga kapatid. So, as we have highlighted kanina sa Torah reading, Unang Hari, chapter 20, mga kapatid, the importance of obedience and loyalty, mga kapatid, kay Aba Yahuwah Yahushua, kailangan ipamumuhay natin yan. Kasi sa pamaraan yan, mga kapatid, patuloy po na nagbibigay tanglaw ang liwanag na yan dahil walang ibang tinutukoy sa liwanag na yan kundi si Yahushua, the living Torah, the living word ni Aba Yahuwah, mga kapatid. So, that being said, ito na nga yung 5 mga titik sa pangalan ni Yahushua, Yahu Shan Ayan. So, yan po, mga kapatid. Kung ating bibigkasin po yan, Yausya,
we are declaring Yahuwah saves and Yahuwah delivers. So, ito po, si Ab Yahuwah ang pangalan ng Ama, Aba, mga kapatid, and Yahushua Hamashiach, the band of Abba Yahuwah, mga kapatid. So, that being said, ngayon, pag-usapan natin itong titik na kaf, mga kapatid. Let's discuss this mula sa Tahalyam 119 verses 81 hanggang 88, mga kapatid. At itong picture na ito ay ganun din po yung pictograph ng kaf, mga kapatid. So, anong nakikita ninyo dito? What is this all about? Is this a picture of what po, mga kapatid? Okay? It is a picture of an open, ano po? Open palm, mga kapatid. That is a pictograph of an open palm. Mamaya ating patuloy ang pagpaliwanag niyan, mga kapatid. So we're done with the 10 letters. Mga kapatid, no? We're done with the 10 letters. So ngayon, nandito na sa pang-11 na tayo, mga kapatid. Okay? Alf, Bat, Gam, Dalt, Ha, U, Zan, Kat, Ta, Yad. Ngayon, nasa Kaf na tayo, mga kapatid. Kaf. Okay? Makes the K sound in the word keep. So, yan po ang Kaf, mga kapatid, no? Makes the K sound o key sound, K sound rather, in the word keep. So, yan po. We are on the 11th letter na po. And then, sa susunod na sa lam na po tayo. Okay? Yan ang ating nakuha kay Sister Ayana, mga kapatid, sa YH Direct. Sa Assembly of Yahuwah USA po ito, mga kapatid. Ito rin po ang kanilang mga pictograph. So, ito yung pictograph po ng cup. Na ang ibig sabihin, palm of hand. Okay? Palm of hand and to open. So, ibig sabihin, a palm of hand, ang ibig sabihin, open. Open for what po, mga kapatid? Open to receive something. Okay, when the palm is open, ang ibig sabihin po niyan, bukas po yan upang tatanggap po ng something. Pero ano pang ibang kahulugan yan? Mamaya ating pag-usapan. Kung ang open palm na yan ay lagi bang open? O meron din po siyang another element of holding. Okay po? So mamaya ipaliwanag po natin, mga kapatid. So yan po. Ngayon na-highlight natin na ang cup is a picture of a hand, a picture of a palm, mga kapatid, with that is something that is open, mga kapatid. In order to what? Allow something. In order to receive something. Di ba po? Yun ang picture, mga kapatid, ng open palm. When you open your palm, meaning you are what? You are ready to receive something. But that is only one picture at dagdagan pa natin yan mamaya as we move on, mga kapatid. So yan po, no? Reading from right to left ang Hebrew o ang Yahudiat. Ngayon, ito na nga. Two functions of the palm. One is to grab and to hold, mga kapatid. But as well, a picture of an open palm. That is to receive something. Okay po? So, isang picture is to grab and to hold. Kakapit. Di ba po, mga kapatid? Kakapit po. Holding on. And another picture is yung open palm. Bakit open po? In order to receive something. Okay po, basahin natin ang Tahalyam 119 verse 48. Itaas ko ang aking mga kamay sa iyong mga utos na iniibig ko at ako'y magbubulay-bulay sa mga batas mo. So dito sa Tahalyam 119 verse 48, itong sinabi, mga kapatid, no? Itataas ko ang aking mga kamay. Yan po ay kaf. Titik na kaf po yan, mga kapatid. Kamay. Okay? Saan po?
sa iyong mga utos. So ano kaya dito ang kahulugan mga kapatid? Is it open or is it something to grab and hold? Nasa palagay niyo mga kapatid? Itataas ko ang aking mga kamay sa iyong mga utos. Yan ba ay Open po. something na naka-open or naka-grab mga kapatid? Yes, Brother Ron? Open po. Kasi pag pinatataas po, kailangan nakabuka eh. Okay, so Ah, okay po. So you're highlighting na open kasi tumanggap, okay? Tatanggap po ng opo. tatanggap po ng biyaya. Okay? You have a point, Brother Ron. But on the other hand, it can also mean, opo, it can also mean kamay na kung saan i-grab niya ang utos o i-hold niya yung utos. Kasi ang pinag-usapan dito is talaga yung utos, yung command. Okay po? Ang commands po ang pinag-usapan. In other words, holding on to the commands. Okay? Kanina, na-highlight natin doon sa word na waiting. Si Daud, doon sa Tahaliam 43 po, Daud was waiting for the deliverance to come. Kasi nga po, para bang tingin ni Daud ang kanyang mga kaaway ay ano po, parang they're becoming stronger at naging victorious na po sila. But hinihintay ni Daud, mga kapatid, yung kanyang kaligtasan. That was a picture of a palm, okay, that is grabbing and that is holding on. Holding on to the coming deliverance. To the fulfillment of deliverance that is yet to come, mga kapatid. Na hindi pa niya natanggap or naramdaman sa panahon na yon. Dahil nakikita pa niya na ang kanyang mga kaaway is really taking over, mga kapatid. So ganito rin po ang picture ng Tahaliam 119 verse 48. It's a picture of a palm that is grabbing and holding. But may punto na rin po si Brother Ron na kung saan kapag itinaas mo yan, ibig sabihin you are ready to accept. You are ready to receive po kung ano yung mga utos ni Abba Yahuwah, mga kapatid. At ganoon din po sa kanyang buhay ni Daud habang siya ay nagbulay-bulay sa mga batas. Okay po? Kanina na-highlight natin sa ating Torah reading mga kapatid na dapat tayong mag-ingat sa kung ano yung mga pinagbulay-bulayan natin na mga isip. Yun ba ay nagmula talaga sa mga batas ni Abba Yahuwah or yun lang ba ay nagmula lang sa ating mga personal opinionated na mga idea? Dapat maka-learn tayo ng lesson mula doon sa mga Aramian, mga kapatid. O mga servants ni Aram, mga kapatid, sa panahon na yon. Sovereign ng Aram sa panahon na yon. Because what they were thinking is just their own personal opinionated ideas, mga kapatid. But dito si Daud, malinaw po, mga kapatid, na ang kanyang pinagbulay-bulayan talaga ay ang mga batas po ni Abba Yahuwah. Hindi po yung kaniyang personal opinionated lang na mga idea. But talagang naka-zoom in po siya doon. Nag-hold on po siya doon sa mga batas o sa mga utos ni Abba Yahuwah. Yun po ay another form of kaf, mga kapatid. Yehodyat kaf is manifestation of what Yah o Yahuwah is doing. Yung yad, no? Halimbawa, yung titik na yad noon sa nakaraang linggo po, di ba? We're talking about yad sa nakaraang linggo na kung saan ang kamay ni Abba Yahuwah ay ano po yun siya? Yun ang potter po, potter. At tayo po ay clay. That is in the Yehudyat letter, yad. Ang kamay ni Abba Yahuwah is doing something, mga kapatid. But Yehudyat kaf is holding, okay mga kapatid, holding or grabbing on to what the scripture is saying, mga kapatid. To what the Torah, kung ano yung utos, ano yung batas, ang sinasabi, holding on talaga.
kung di ko nakalimutan, kung tama yung pag-iisip ko na paliwanag ni Brother Yasser Yao kanina, mga kapatid, na yung mananatili tayo. Kung tayo talaga ay loyal, talagang mananatili tayo, mga kapatid, doon sa ano yung mga utos at mga kasabihan ni Ab Yahuwah. So that is kaf, mga kapatid. Holding on to what the scripture is saying. On the other hand, mga kapatid, ay Yesaya 49 verse 16. Ano po nakasabi rito? Narito aking inanyuan ka sa mga palad ng mga kamay ko at ang iyong pader at ang iyong mga pader ay laging nasa harapan ko, mga kapatid. So, what is going on here? Inanyuan ka ng mga palad ng mga kamay ko. So, what is Abba Yahuwah doing here, mga kapatid? Abba Yahuwah is doing here na dapat ang ating mga kamay ay bukas palad, mga kapatid. Dahil po si Abba Yahuwah ay inanyuan niya po ang ating mga palad. So kailangan maging bukas din po ang ating palad upang sa gayon ang pag-anyo, okay, yung pag-react, yung pag-carve, kumbaga, yung pag-carve ni Abba Yahuwah sa ating kamay, patuloy po, mga kapatid, na ating matanggap. Okay po? So, Abba Yahuwah is graven us into the palm of His hand, mga kapatid. So, yung ating kamay, inanyuan po ni Abba Yahuwah sa kaniyang palad upang po anong mangyari? Upang po yan ay magbago, mga kapatid. Okay? So, ayan, mga kapatid, ang picture na ating napakita rito. So, what is the pictograph of calf? AKA calf, mga kapatid. A palm of hand that is open, mga kapatid, and that is to allow something na matanggap natin. But on the other hand, it also emphasizes, mga kapatid, on laying hold or cleaving something, mga kapatid. Okay? Ano bang nakasabi dito sa Lamentation chapter 3 verse 41 po? Okay? Anong nakasabi dito, mga kapatid, sa Lamentation chapter ito po sa Lamentation? Anong nakasabi diyan, mga kapatid? Ayon sa Lamentation chapter 3 verse 41, mga kapatid. Let me read for you. Lamentation 3:41. At ano pong nakasabi? Let us lift up our hands and let us lift up our hearts and hands to Al in the Shamayam, or to Alua, or to Aluayam, or to Abba Yahuwah in the Shamayam. So lifting up our hands, mga kapatid. That is a calf, mga kapatid. Calf, lifting up to Abba Yahuwah. And when we lift that up, that is open po. Meron ba kayong nakita, mga kapatid, na nag-lift up pero ganito yung position? Wala po, mga kapatid, di ba? Once our heart is lifted up, ganun din po dapat ang ating palm is also open. Open towards Shamayam, nang ibig sabihin po, mga kapatid, willing po tayong tumanggap doon sa na-highlight ni Brother Ron. Kung yan ay naka-lift up, yan ay ibig sabihin willing po siyang tumanggap kung ano po yung biyaya, ano po yung mga insights, ano po yung mga kaalaman na ibinibigay po ni Abba Yahuwah. So, mga kapatid, let me highlight this na pictograph of calf, mga kapatid, is talaga dalawang idea. One is something referring to our palm, that is, mga kapatid, holding on, mga kapatid, no? Or grabbing and holding on the Torah, on the word, mga kapatid. But at the same time, it should also be open to receive
and to allow. Yun nga mga kapatid, no? Open in order to receive and to allow the working, mga kapatid. Working of Aba Yahuwah in our personal na mga buhay, mga kapatid. So that being said, dadako na tayo ngayon sa pagbasa po ng mga tagdadalawang mga talata. Okay po, any volunteer? Kindly unmute po and basahin natin itong Tagalog at English. And then at the end, tatanungin ko kayo mga kapatid kung ano yung tinutukoy dito. Is this something na you grab, you hold on, or something na you open up? Okay, so saan doon mga kapatid ang kaf na pinag-usapan? Go ahead po, Sister Cheryl, if you wanna read this, go ahead po. Nanghihina ang aking kaluluwa para sa pagliligtas mo. Sa iyong salita ay umaasa ako. Nanlalabo ang aking mga mata sa sa paghihintay sa iyong pangako. Aking itinatanong, kailan mo ako paalipin? My soul fainted for thy salvation, but I hope in the word. Mine eyes fail for thy word, saying when well thou comfort me. Okay po. So, batay sa nabasa mo, Sister Cheryl, ano kaya ang kahulugan ng pictograph ng kaf dito? Is it something na you grab and hold on? Or something na your palm should be open to receive something? Ano kaya? Saan dito? Ano sa palagay mo, Sister? Open. My soul fainted for thy salvation, but I hope in thy word. Kadalasan, nangyayari naman po talaga na minsan na frustrate tayo. Okay po. Kung hindi na, parang ayaw na, minsan nangihina. Opo. Or frustration na bakit parang not enough. Bakit lang, we question most of the time. Pero sabi dito but I hope in thy word. Ba pag nangihina tayo, then we came to cross the words that Abba Yahuwah is telling us in the scriptures. Then lalakas tayo kasi nandun yung hope, nandun yung, oo nga, there's promises. Okay po? Tapos mababa. At nangyari. At there's a beneficiary na lahat po nag-benefits nung mga nag-hope kay Abba Yahuwah sa mga salita niya. Mine eyes fail for thy word. Yung minsan yung paningin natin, yung thought natin na kaya ko ba? Magtutuloy pa ba ako? Yes. Nasa tama ba ako? We question. Tapos, we command. Pag nahihirapan na tayo, we question and then we command, Abba, kailan mo ba tatapusin ito? Kailangan dumaan ako dito. Bakit kailangan mangyari sa akin to? Minsan po, meron pa tayong panunumbat. Nag-aaral naman ako ng salita mo, sumusunod naman ako sa mga pinipilit, not really following, not really obedient. Apa. Sasabihin natin, pinipilit ko naman na maging karapat-dapat sa iyo. But it's not fully. Means we urge. Pero hindi fully na talagang andun ang puso natin, we obey. Na whatever comes, we will obey. Tama. So pinipilit natin, we just push ourselves. Pero
Ah, Okay. There is always proof na Aba Yahuwah will do everything kapag ka nasunod lang natin kung ano yung sinasabi niya. Opo. And what is that cup? We come to hope our mind, open our heart, open our obedience, open ourselves sa lahat ng sinasabi ni Aba. Understand, to take, to obey, and follow. Yun lang po, Brother Dan. Opo. Yes, malinaw po batay sa napaliwanag na ni Sister Cheryl, mga kapatid. Ang CAF dito yung nangangahulugan na holding on, grabbing on the word. Kasi nga po sa word na hope, okay? Hope in thy word. Kahit na nanghihina na ang kanyang kaluluwa, okay? Dahil naghihintay pa siya sa kaligtasan na hindi pa niya naramdaman, mga kapatid. Ngunit he is still holding on. That is a calf, mga kapatid, that is that it grab and it hold on the word, mga kapatid. So, oo, our soul fainted, okay? Ang ating loob mga kapatid ay talagang mga mata natin po ay nanlalabo na. Okay? Sa kahihintay, mga kapatid. We are not exempted on that, mga kapatid. But again, sa napaliwanag na ni Sister Cheryl, minsan nga, no, tini-question pa natin si Aba, pinaparinggan pa natin siya, ito naman yung ginagawa ko, ito naman yung ano ko, ano pa ba yung kulang ko, ganito mga kapatid. So, ano pong lesson dito? Yes, ang lesson po rito mga kapatid is that kahit man meron tayong mga bagay na hinihintay na kaligtasan man o healing man, halimbawa mga kapatid, kahit na hindi pa yon dumating, kailangan patuloy pa rin tayo, no? Patuloy pa rin tayong hawak kamay. Hold on po tayo sa kaniyang mga promises at sa kaniyang mga salita. Okay? Tahaliam 130 verse 5, opo, nabanggit diyan ang word na those who wait on Yahuwah, mga kapatid. Ang nakalagay po diyan. So, ibig sabihin, laying hold on Yahuwah, mga kapatid. So, when it says, wait on Yahuwah, halimbawa, rito mga kapatid, when will thou comfort me? So, ibig sabihin, nandyan pa yung ano po mga kapatid, yung although nagtatanong siya, pero merong element of waiting mga kapatid. Kailan mo ako aaliwin? So there is an element of waiting mga kapatid. Because Tahaliam 130 verse 5, wait on Yahuwah, ibig sabihin niyan mga kapatid is you hold on. Kasi kung naghihintay ka pa, ibig sabihin you are still hoping na someday may bagong pangyayari because you are still waiting, mga kapatid. Pero kung hindi ka na naghihintay, yung taong hindi na naghihintay sa something good that is still happening, di ba? Paano mo ma-describe ang tao na yan, di ba? Hopeless na siya, mga kapatid, di ba? Hopeless na siya. So long as may hope pa siya, then talaga yung paghintay ay nandoon pa, mga kapatid. Okay po? Because really, when we wait upon Yahuwah, we are also simply saying, we hold on, mga kapatid. We lay hold because maaring mangyari po yung mga bagay na ating hinihintay kapag tayong dalawa laging nandiyan nakahawak sa isa't isa, mga kapatid. So, yan po. Note, even though salvation is not yet coming, but restraining his flesh and still holding on or clinging on to Aba Yahuwah's word, mga kapatid. Yun po ay mahalaga dito sa CAF
na ating pinag-usapan dito ngayon. Okay po? So, again, what is the pictograph of calf here? Ito na nga, no? Laying hold on or cleaving something po, mga kapatid. Ang kahulugan dito sa mga dalawang mga talata na yan. Okay? Just let me know, mga kapatid, kung meron kayong mga sasabihin, paki-unmute lang po kung meron kayong sasabihin and let me know para mabigyan po kayo ng pagkakataon na makapag-share din po kayo. Then after you say, kindly mute uli yung sounds mo para magpatuloy tayo, mga kapatid. Okay po, Tahalyam 119:83 hanggang sa 84 po ang susunod na dalawang mga talata. Any reader na magbasa sa dalawang mga talata, mga kapatid? Sige, Brad. Ako, Brad. Opo, Brother Yasser Yao. Go ahead po, Brad. Tahalyam 119 verse 83. Sapagkat ako'y naging parang balat na lalagyan ng alak na nasa usok, hindi ko kinalilimutan ang iyong mga tuntunin. 84. Gaano karami ang mga araw ng iyong lingkod? Kailan mo hahatulan ang mga umuusig sa akin? For I am become like a bottle in the smoke, yet do I not forget thy statutes. How many are the days of thy servant, when wilt thou execute judgment on them that persecute me? Okay po, sa nabasa mo, sister, sa nabasa mo, Brother Yasser Yao. Ano kaya? Ano kang kahulugan ng calf dito? Is this ba something to hold on and cleave, or something na you need to open up and allow? Ano kaya? Brother Ron, meron kang sasabihin? Hold on po. Hold on. Yes. Okay. Something na you hold on. Okay? So, saan tayo mag-hold on dito? Ano yung pinag-usapan niya rito? Okay? Halimbawa, binigyan niya ito na, for I am become like a bottle in the smoke. Okay? Sapagkat ako ay naging parang balat na lalagyan ng alak na nasa usok. Okay po? Ito po yung pinag-usapan dito. Okay. Ako ba ay naririnig pa? Unstable pala ang aking internet. Yan po. Sabi rito, hindi ko kinalilimutan ang inyong mga tuntunin. So, ibig sabihin, okay, hinalintulad ni Daud ang kanyang sarili na para siyang paglalagyan ng alak. Ngunit, sinabi niya dito, I do not forget thy statutes. So, siya pa rin ay kapit pa rin siya sa kanyang mga statutes. Ano itong statutes? Yung kanyang mga yung mga testimonies po ni Abba Yahuwah, kapit pa rin siya doon sa kabutihan ni Abba Yahuwah. Okay po? And then, sabi niya, how many are the days of thy servants? Merong tanong dito si Daud, mga kapatid. Hanggang saan ba ang buhay ko dito sa mundo? Then sabi niya, when will thou execute judgment on them that persecute me? So, o nga, may tanong dito si Daud, hanggang saan ba ang buhay ko? Makikita ko ba? Habang buhay pa ako, makikita ko ba yung judgment mo sa aking mga kaaway? So, mga kapatid, yun ang kanyang tanong dito. So, ibig sabihin, Daud is waiting for what? Yung vengeance, di ba? Hinihintay niya yung vengeance. Yung punishment ni Abba doon sa kanyang mga kaaway, lalo na doon sa mga nag-persecute po sa kanya. Hinihintay niya yung vengeance ni
Aba Yahuwah, yung judgment ni Aba Yahuwah doon sa mga nag-persecute sa kanya, mga kapatid. Ito po yung nangyari rito. Pero ano sa palagay mo, mga kapatid? Ano sa palagay mo? Nagbigay kaya si Aba Yahuwah ng sagot sa kanya rito? Or ito talaga ay isang hamon on the part ni Daod? What if kung sabihin ni Aba, mamamatay ka na lang, tapos hindi ko pa ipanis itong mga tao na ito. Will you still hold on to me? Ano kaya, mga kapatid? Minsan, mga kapatid, meron tayong mga ating sarili at personal na mga paningin, mga kapatid. Pero sino pong nakakaalam sa ano yung nararapat at tama? Di ba, mga kapatid? Abay-yawa lang talaga, no? Ang na naka ang nakatingin po at nakakaalam kung ano po yung nararapat. So there is a correlation of Daud and Yahushua here, mga kapatid. Ayon sa ating napaliwanag na sa nakaraang linggo, na si Yahushua po ay inalipusta po ng mga tao, ng mga religious leaders, ng pulisan, mga kapatid. Inalipusta po si Yahushua sa panahon na yon. Si Daud din po, mga kapatid, ay dumaan din po sa panahon na yan, na kung saan si Daud ay talagang naghintay po kung ano yung kalooban ni Aba Yahuwah patungkol doon sa mga tao nag-persecute sa kanya. Ito rin po pala, mga kapatid, ay isang picture, isang larawan po kung ano talaga yung nangyari kay Yahushua nung siya ay naipako na, mga kapatid. Okay? Na Yahushua was really waiting, mga kapatid, waiting up on Aba Yahuwah, holding on Aba Yahuwah, mga kapatid, na in His own time, He is going to judge those who persecute Him. O, di ba, mga kapatid? Ano yung sigaw ni Yahushua doon sa kahoy? Father, Father, ano yung sigaw niya? Forgive them, di ba? For they do not know what they are doing. So when Yahushua shouted on that, mga kapatid, he was willing to let go of the immediate judgment doon sa mga taong nagkasala sa kanya because nag-declare po siya ng kapatawaran. Kasi po si Aba Yahuwah meron pong meron pong tamang panahon doon sa execution ng judgment against those who persecute him, mga kapatid, o who persecuted Yahushua sa panahon na yon. Di ba, mga kapatid? So, talaga yung holding on doon po sa ano yung perfect time ni Aba Yahuwah, allowing Aba Yahuwah to do His own way, mga kapatid, sa time na yon. So, ayan, again, so ano po yung picture? Sana share na ni Brother Yasariao. Is the picture of holding on, of cleaving to something, mga kapatid. So, what is that to us? Anong lesson dito sa atin, mga kapatid? Anong lesson po yan sa ating journey ngayon? Kung may mga bagay nating hinihingi, mga bagay natin na nais nating makita, pero hindi pa natin natanggap, mga kapatid, ano ba? Give up na tayo? Hello, mga kapatid? Give up na tayo? Dahil, Hindi po. hindi dapat. Dapat hold on tayo. Kasi may promise po. May tamang panahon po. Opo, may tamang panahon si Aba Yahuwah, mga kapatid. Brother, may tanong po ako. Sister Diana, go ahead po. Ano po yung sinasabi nila na may yes, no, maybe? Ask ka ng kay Yahushua, kay Aba, wait or yes or no. Totoo po ba yun? Or still waiting for it?
Okay po. You're saying, Sister Diana, yung may tatlong mga kasagutan ng ating panalangin. Okay po? Manalangin tayo, merong yes, bigay agad. Merong no kasi hindi tama, hindi para sa atin. At merong wait dahil hindi pa tamang panahon. Yun po ang tanong mo, Sister Diana. Tama po? Confirm kung totoo yun o hindi. Opo. Marami naman po tayong mga insights mula sa mga Torah din po, mga kapatid, na sa kwento, halimbawa, sa kwento ni Daud, may mga bagay rin talaga no na hindi right away binibigay ni Abba Yahuwah sa kanya. So kailangan talagang maghintay po siya. So waiting is really scriptural po. Waiting is part of the Torah, mga kapatid. At yung waiting na yun ay yun po ang element na kung saan Abba Yahuwah is molding and shaping us po, mga kapatid. So yes, part po yun ng ating journey, yung waiting. Okay? Kung meron tayong mga inaasam, inihintay, tapos wala pa, at alam natin na yun ay kalooban ni Abba Yahuwah, then kailangan po natin, mga kapatid, na maghintay. Hintay po kay Abba Yahuwah sa tamang panahon. Of course, no, alam natin yon. Kung kasalanan at mali, siyempre, no ang sagot ni Abba Yahuwah sa ating mga panalangin. At yes, siyempre, alam ni Abba na yun ay tama at makakabuti rin po sa atin. Okay, so anyone who would like to comment on that or tuloy muna tayo sa verse 85, 86? Can I ask somebody to read this, another two verses po? Anyone? Please kindly unmute lang po and then basahin niyo po ang Tagalog and English po. Ako na lang po. Okay po, sige, go ahead. Go ahead po. Ang mapagmataas ay gumagawin na patibong para sa akin. Mga taong hindi sang-ayon sa iyong tungtunin. Psalm 119 verse 86. Tiyak ang lahat ng mga utos mo, kanilang inuusig ako ng kasinungalingan, tulungan mo ako. English 119 verse 85. The proud have dig pits for me, which are not after thy law. Psalm 119:86. All thy commandments are faithful. They persecute me wrongfully. Help me, know me. Okay po. Salamat po, Brother Ron, sa pagkabasa ng mga dalawang mga talata, Tagalog and English po. Anong napansin mo rito, Brad, sa pictograph na calf? Ito ba ay something na a palm, hand, or that is open to allow or to receive something po, or this is something na a palm that is holding on or cleaving to something? Saan dito, Brad, ang nakita mo? Ang nakikita ko po is yung mahigpit na hawak. Opo. Masyadong mga kamay na mahigpit na hawak sa lahat ng kautusan na tuntunin ni Abba Yahuwah. Opo. Kahit na dumadaan ka sa mga pagsubok ng iyong kaaway o inuusig ka ng kaaway mo dahil hindi sila naniniwala sa mga salita ni Abba Yahuwah. Opo. Kaya kailangan mong kumapit hindi sa salita ng tao kundi sa salita ni Abba Yahuwah. Wow. Tama po, no? Kasi tingnan mo dito, no? Sa nabanggit na, Brad, merong mga mapagmataas dito, may mga taong mapagmayabang. Okay po? At sila ay gumagawa ng hukay or patibong para tayo po ay mapahamak, di ba? So, Opo. yan po talaga yung
kilos o galaw ng ating mga kaaway, mga kapatid, sa na-declare po ni Daud dito. But si Brother Ron, kanya pong na-highlight na kahit paman ganon yung mga ginagawa ng mga mapagmataas, kailangan hold on tayo lagi sa ano po yung mga kautusan at mga batas ni Abba Yahuwah kasi yun po ang nararapat. Okay? Kaya dito sa verse 85, sinabi niya, which are not after thy law. So, ibig sabihin, hindi tinutularan ni Daud kung ano yung ginagawa o mga activities ng mga taong mapagmataas, mga kapatid. Kasi alam ni Daud na yun po ay hindi sang-ayon doon sa mga kautusan o batas, mga kapatid, ni Abba Yahuwah. Dagdag diyan, bakit holding on si Daud is because ang kanyang pag-unawa, mga kapatid, is this, na ang lahat ng mga commandments ni Abba Yahuwah are faithful. Okay? So, ibig sabihin, kapag sabihin natin na faithful, ano ibig sabihin, mga kapatid? Talagang walang kasinungalingan yung kanyang mga utos, mga kapatid. While on the other hand, yung ating mga kalaban, they persecute me wrongfully, sabi ni Daud. So in other words, sa ating journey ngayon, mga kapatid, ito isang reality na kung tayo ay nakakilala sa kanyang pangalan, dapat hold on tayo sa kanyang mga utos. Then, makakaroon tayo ng engagement, okay? Magkaroon po tayo ng engagement, mga kapatid, araw-araw. Ano yung ating maririnig? Okay? They persecute me wrongfully. Dahil hold on tayo sa mga utos, tuntunin at mga batas ni Abba Yahuwah dahil yan po ay faithful, yan po ay tama, yan po ay wasto. Kaya hold on tayo doon, mga kapatid. But as a consequence to that, nakakatanggap pa rin tayo ng mga persecution. Yan sila, mga kulto na yan kasi ibang pangalan na ang kanilang binabanggit. At marami pang iba, mga kapatid. Persecute me wrongfully, mga kapatid. Tingnan mo yung prayer o declaration ni Daud. Help thou me. O, di ba, mga kapatid? Another form of holding on is also declaring na ano po, mga kapatid? Declaring ano po? Yung pag-asa po kay Abba Yahuwah. Ano, Brother Ron? Yung pong pag-asa kay Abba Yahuwah. Tama po. While it is true na we are holding doon sa kanyang faithfulness, yun ang kapa natin, holding to His faithfulness and His law. But another cup dito, mga kapatid, is with open arms, with open palm. Na Abba, kung walang tulong, are you getting the idea, mga kapatid? Kung walang tulong, Abba, na magmumula sa inyo, talagang tuluyan na akong mawala o tuluyan na akong madurog sa mga persecution na ito, mga kapatid. So, I hope nakikita ninyo how valuable this picture is. While it is true we are holding on, grabbing on sa kanyang mga promises, tuntunin at mga batas, let us also open our palm and declaring na kung wala si Abba, wala rin po tayo magagawa. Mga kapatid, ito yung something na we appreciate of Daud. Daud, mga kapatid, ay hari po siya. Malakas and powerful na hari. Ngunit, meron din po siyang mga kapatid? Meron siyang humility. At inaangkin niya na kung hindi dahil kay Abba, kung walang tulong si Abba, mga kapatid, wala rin po siya. So, that's how humble this man is.
you have something to add before we proceed po? Okay, tuloy tayo dito ngayon sa panghuli mga kapatid, no? Verse 87, 88, and then Tagalog and English po. Can I ask another reader po, mga kapatid? Salamat po, Brother Ron, sa pagkabasa. Kindly unmute po, basahin mo, at make some comments as well. Psalm 119 verse 88. 119:87, halos sa ibabaw ng lupa ako ay kanilang winakasan, ngunit ang mga tuntunin mo ay hindi ko tinalikuran. Muli mo buhayin ayon sa tapat na pag-ibig. Ang aking maingatan ang mga putik ng inyong bibig. They had almost consumed me upon earth, but I forsook not thy precepts, quicken me after thy loving kindness, so that I keep the testimony of thy mouth. Apo, salamat po, Sister Cheryl, sa pagkabasa. Mga kapatid, sa nabasa ni Sister Cheryl, ano pong napansin niyo dito sa last two verses? What do you notice here, mga kapatid? Halos sa ibabaw ng lupa, ako ay kanilang winakasan. Ngunit ang mga tuntunin mo ay hindi ko tinatalikuran. Again, nandoon pa rin yung holding on sa kanyang mga tuntunin. Hindi tumatalikod si Daud sa mga tuntunin ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Verse 88, mula mo akong buhayin ayon sa iyong tapat na pag-ibig upang aking maingatan ang mga patutuo ng iyong bibig. Mga kapatid, anong picture nakita niyo dito? Mula mo akong buhayin. What's going on, mga kapatid? Bakit nasabi ni Daud? Mula mo akong buhayin ayon sa iyong tapat na pag-ibig upang aking maingatan ang mga patutuo ng iyong bibig. Bakit ba, mga kapatid? Namatay ba si Daud? At muli siyang binuhay? Hello? Ano kaya, mga kapatid, sa tingin ninyo? What's going on dito sa declaration ni Daud? Danny, Go ahead po. Pwede pong mag-try ako. Opo, go ahead po, Brother Ron. Yung muli mo akong buhayin ayon sa iyong tapat na pag-ibig. Kumbaga parang muling bigyan ng pag-asa dun sa mga sinabi ni Abba Yahuwah kay Haring Daud. Maipakita niya sa mga tao na kung gaano katapat ang ating Abba Yahuwah sa kanyang mga sinasabi o yung patutuo ng iyong bibig. Yun po ang pagkakaintindi ko. Opo. So, applying doon sa karanasan ni Daud, tama po, no? May punto si Brother Ron. Kasi nga, nawawalan na po siya ng pag-asa dahil nga kung ano yung ginagawa ng kanyang mga kaaway. Okay? They have almost consumed me upon a rats. Okay? Yun po talaga ang real na nangyari dito kay Daud, mga kapatid. But sabi niya, I forsook not thy precepts. Okay po? So, yan. Quicken me after thy loving kindness. Talagang nanghihina. Tama si Brother Ron. Nanghihina talaga si Daud, mga kapatid. Dahil nga, tao, human as Daud, mga kapatid, katulad natin. Talagang hindi exempted po sa mga panghihina. Okay? Kaya doon sa kanyang kahinaan, ano po yung kanyang hiling? Ano po yung kanyang dalangin o declaration? Muli akong buhayin ayon sa inyong tapat na pag-ibig
Aba, kung hindi Kumbaga, mo aprobohin, then talaga to wala. rekindle, Po, Brother Ron? yeah, to rekindle the fire po. I mean, to maintain yung pag-asa kay Aba Yahuwah, hindi siya lamunin or magaya sa mga taong ayaw maniwala kay Aba. Tama. So, ayan, no? May mga mahalagang lesson dito na how important that is na talagang we should remain po, mga kapatid, no? We should remain true and faithful kay Aba Yahuwah kahit na sa mga kahinaan natin, okay? Sa mga moments na parang ramdam natin aping-api na tayo, mga kapatid, kailangan holding on talaga. So, malinaw doon sa sinabi po ng Matatiyao 24:13. Matatiyao, Matthew 24:13. He who endures to the end. Ano po? Ang siyang maliligtas. So, holding on, mga kapatid, enduring to the end. Yun talaga ay paghawakan natin, mga kapatid, bilang katotohanan na kailangan hindi tayo mag-give up, mga kapatid. Okay po. So, that being said, okay, Aba Yahuwah is trying to help us understand, mga kapatid, a clearer understanding of this letter, Yehudiyat letter Kaf. Okay? In which ating napaliwanag na there is a point for us to allow and to receive Aba Yahuwah's instruction, to receive Aba Yahuwah's fire and inspiration, mga kapatid, upang matanggap natin ang kanyang mga biyaya, ang kanyang mga kalaman. But more than that, ating na-highlight ngayong gabi is cleaving something, holding on to the testimony, to the faithfulness of Aba Yahuwah, mga kapatid, upang sa gayon ang ating belief, ang ating amuna, mga kapatid, magiging ano po, mag-increase. Ano pa, maging stronger po, mga kapatid. Okay? When we cleave on, when we hold on doon sa kanyang testimony, doon sa kanyang faithfulness, at sa kanyang mga batas at mga utos, mga kapatid. Then we keep our hands or palm open before Ab Yahuwah that we may also receive ano po, something from Ab Yahuwah, yung lakas, yung tulong, mga kapatid, yung biyaya upang ating matanggap po ito because ito po yung mga pamaraan niya upang i-mold tayo to become a better person. Ano pong naalala ninyo, mga kapatid, doon nung nakipag-wrestling po si Jacob? Okay? Yung nakipag-wrestling po si Jacob. Diba? May taong nakipag-wrestling sa kanya. At noon, ang ating paliwanag niyan, talagang siya po ang nakipag-wrestling kay Jacob, mga kapatid. Diba? Naalala niyo yung kwento noon? Doon sa tanong ni Sister Cheryl noon, mga kapatid. Sino pala yung nakipag-wrestling kay Jacob? Mga kapatid, di ba? After sa wrestling na yon, anong pangalan nagbago na po yung kanyang pangalan at tinawag na siya na Yasaral. You are no longer called Jacob o Jacob, but you will be called Yasaral. Bakit po? Bakit po? Anong picture nakikita nyo doon? Yung nahawakan na po ni Jacob, yung kanyang hita ba yun, no? Nahawakan niya. Tapos is almost dawn o yung madaling araw na. Nagsabi na yung messenger or yung angel, which is we believe na yun po ay si Yahushua. Sabi ni Jacob, sabi ng messenger, let me go. Sabi ni Jacob, I will only let you go if you, if you will barak me. See, mga kapatid, holding on tayo. Okay po? Don't let go, mga kapatid. Kailangan holding on tayo. But at the same time, bukas ang ating palad upang makatanggap po tayo ng
mga biyaya at Pagpapala. mga pagpapala matanggap po natin. So while it is true na hold on tayo, yes, mahalaga yan, but don't forget with our palm open also to receive yung tulong, yung baraka ni Abba Yahuwah sa ating journey ngayon. Please contribute po if you have something to share your thoughts and feelings about sa ating napag-usapan today. Ito po yung ating mga sources. At of course, ito po yung pinakalas, yung mga kapatiran natin doon sa Assembly of USA, mga kapatid. Yahuwah USA po ito. So anything you wanna share or your thoughts? Please share po if you have something. Kindly unmute, then share. Then don't forget to mute as well. Brother Dan. Opo, Sister Lilieta, go ahead po. The opening of the hands and the holding on, yung dalawang ano yun will go hand in hand po. Dahil when you open your hands, diba, you're receiving something. And if you will not hold on it, it may escape from it. So they will really, yung calf na yun, it's not only open and it's not only holding, but these two words will go together. Hold and open and hold. Kasi pag open lang, parang may possibility na mawala. Dahil so pag i-open mo yung puso mo sa Torah, just open and understand it and hold on to it until may mga di ba? Yung endurance mo is you're holding it until the end. Yan lang po, Brother Dan. Maganda pala yung open holding. Both will go together po. Tama po. Praises kay Abba Yahuwah sa realization ni Sister Lilieta. Anybody else would like to add? Ano po yung pangungusap ni Abba Yahuwah sa inyo po? Please speak out, mga kapatid. Ako po, Brother Dan. Opo, Brother Ron, go ahead po. Ang naintindihan ko po dun sa mga talatang binasa natin na ang kalakasan ay manggagaling lang kay Abba Yahuwah na hinihingi natin sa Kanya. Na pag nabigay niya sa atin, kailangan nating hawakan ng mahigpit. Tama. Hanggang sa dulo ng ating buhay. Opo. Kahit tayo dinudurog ng mga ating mga mga kaaway o yung naninira sa atin na kung ano-anong sinasabi, dapat wag tayong bumitaw, wag nating hayaan ang ating puso na lamunin ng kanilang mga gawain o tuntunin na hindi ayon kay Abba Yahuwah. Meron po kasing gano'n na pag marami na, merong naniniwala na dahil marami sila yung tama. Parang gano'n ang feeling. Tama. So dapat wag po tayong palamon doon or wag po tayong palamon sa sistema ng mundong ito. Kasi yung sistema po ng mundong ito hindi naaayon sa kalooban ni Abba Yahuwah. Kailangan po natin, ano yung sinabi ni Abba, doon lang po tayo manangan, kumapit ng mahigpit at sumunod hanggang sa dumating yung araw na tayo po ay pagpapahingahin na. Wow. Napaka-ganda po, mga kapatid, yung nabitawan ni Brother Ron ng mga salita. Very meaningful po sa ating journey ngayon. Nothing to add. Praises kay Abba. Abba is nangungusap po sa inyo, Brad. At yan din po ay dagdag dito sa katuruan na ito. All esteem kay Abba Yahuwah. Anyone else would like to add? Karagdagan lang, Brad, sa sinasabi ni kapatid. Opo, Brad. Sino nga po yung muna kay Brother Ron kanina, si Sister Lilieta? Sister Lilieta po yung nauna. Opo. Tama po yun, na yun pong yung open hand o yung palm of hand po natin na it will allow to receive something and we should hold on
cleaving something po. Magkasabay po dapat yun eh kasi ngayon po na nakakakilala na po tayo ay hindi po tayo ligtas at hindi po tayo exempted doon sa mga sinasabi din po doon sa kanyang salita, no, na in the last days scoffers will yung ano po yun, yung mga manunungayaw po eh. Opo. Na yun pong isang bagay na yun na makakapagpanghina, makakapag panglupaypay at makakasira ng ating sabihin po natin ng sa journey natin ito na kapag yun ay hinahayaan po natin na lamunin po tayo doon at hindi po natin tinitingnan yung katapatan at yung buhay na pag-asa na tanging kay Abi Yahuwah lang natin matatanggap at masusumpungan. Mahalaga po at pinakamahalaga po sa journey po natin na ito yung tayo po ay matutong maghintay ng kahit po tao, alam po natin walang hindi po tayo exempted diyan. Tayo po ay nakakaramdam po talaga ng panghihina o sabihin natin dadating po tayo sa punto na talagang halos bibigay na tayo doon sa mga tao na sumisira sa atin, naninira po sa atin, lalo-lalo na po na dahil po sa iba na po yung tinatawag nating pangalan, ay iba po tayo sa kanila at lahat po ng mga negative na iniisip o yung mga negative na mga salita na pwedeng ipukol, sabihin at ibato nila sa atin, yun po yung isa na posibleng gamitin po ng kaaway na makakapanghina sa atin. Pero if we learn to hold on and pleading on something from Yahuwah with the use of our open hand, ay maaari po na talagang sa katapatan po at sa pag-ibig po ni Haba, mapapagtagumpayan po natin lahat ng mga bagay na yon at magiging patotoo at buhay po na patotoo po yung sinasabi po niya sa kanyang salita na if we endure till the end, we shall be delivered and we shall be saved. So sa buhay po ni David po talaga isang buhay na patotoo po ito sa atin na nakikita po natin yung buhay po niya in comparison nga po sa kanyang anak. Iba siya eh. Kaya nga po siya tinatawag na a man after Yahuwah's own heart. Sapagkat kahit po anong pinagdadaanan niya, ay hindi po siya sumuko, hindi po siya bumitaw at hindi po siya pinanghihinaan ng loob. Bagkus yung kanyang mga yung mga tuntunin ni Aba, yung mga patutoo at kung ano po yung nakasaad sa kanyang salita ay pinanghahawakan po niya hanggang sa huli. Kahit po kahit na po sabihin nating bagsak na siya, lugmok na pero still nananangan pa rin po siya sa kanyang salita. Yun po, yun lang po. Yahuwah, mga kapatid, sa napaliwanag na ni Brother Yasser Yao. Anyone else would like to add? Okay, Brother. Go ahead po. Na ako i-highlight sa ibasa na to sa Psalms 119, 81 to 88. Ang pinabuhi ni Dahod, wala siya nagahimo sa iyang kaugalingon nga decision. Minsan ang wala siya maghatag og daotan nga reaksyon. Ang gihimo nagpo siya kay Aba Yahuwah. So ang tanan nga persecution, tanan lutos,
tanan nga iyang naagian, wala siya mohatag og daotan nga reaksyon. Ang tanan iyang dangop kang Aba Yahuwah. So ingan unta ang ato ang light, ang atong kinabuhi. Kay natun-an man nato ni, so pagtulun-an kini nga gihatag ni Aba Yahuwah kanato, pinaagi kay dahod, aron nga kini atong mahatagan og pagtulunan og ato sad kining may kinabuhi. Kay kini nga gibuhat ni Aba Yahuwah kay dahod ug nahitabo kay dahod, usa ni siya kamaayo nga mga pagtulunan para kanato. Nga kung naamay mga tao nga sa atong panahon karon mutamay, mubiay-biay, persecute, so humble ta kanunay diya kang Aba Yahuwah. Wala tay daotan nga reaksyon. Kay si Yahushua nagsulti, ang akong baslan ka mo og daotan, baslan nimo og maayo. Kay ang daotan para sa maayo ug ang maayo para sa daotan. So kini nahitabo kay dahod. So nadawat ni dahod ang mga blessing gikan kay Aba Yahuwah tubag sa iyang mga pag-ampo, tubag sa iyang mga pangayo, tungod kay si dahod nagmapaubsanon diya kang Yahuwah taliwala sa pagtamay, mga paglutos, pagbiyay-biyay. Kung iato na kay Yahushua, so ang karakter ni Yahushua sumala ni Peter sa 1 Peter chapter 2 na diha ang iyang kinabuhi nga nagantos siya, nagsakripisyo siya taliwala sa pagsupil sa mga katawhan, paglansang kaniya sa cross sa kahoy hangtod nga siya namatay. Ug ang iyang kinabuhi usa kini kamaayo nga pagtulunan sama sa kinabuhi ni dahod nga ang tanan nga kasakitan nga iyang gibuhat sa mga tao sa iya, ang gitubag niya o ang reaksyon niya sa mga tao nga nagampo siya sa amahan pasaylo sila kay wa sila masayod silang gibuhat. So kung moingon na pud ta sa atong sarili, si Yahushua, si dahod ug kita naabay kalainan. So kung ako inyong pangutanon, walay kalainan si Yahushua, si dahod ug sa tuwa. Yes. Kung maayo ang gibuhat ni Yahushua ug gibuhat ni dahod, o ato po na siyang sundon kay mao na siya ang sugo nga ang love mapakita nato sa mga tao. Ilabi na sa panahon karon nga kita mibiya gikan sa atong gigikanan kung unsa man ang mga daota nila nga reaksyon para kanato, so ato na lang ang iampo nato kang Aba Yahuwah kay wala man tay right o wala tay katungod ni ana ang atong part nga ato lang ipakita nga gihigugma nato siya sama sa paghigugma ni Yahushua sa mga tao nga naglutos ug nagtamay ug nagsakit kaniya. Wow. So lang na siya nga akong kasulti ana kay sayang ni nga pagtulunan nga atong naagyan kay basig dili na nato ni siya maagian sunod. So kinahanglan dili nato ni siya palampason nga dili lang kutob ato kining nadungog o atong nahibaluan ang maayong karakter ni Yahushua, maayong karakter ni dahod. So kinahanglan nato ni siya nga tagan og application kay dili nato madawat ang blessing bisan nagdupa na ang imong kamot nga nagtawag ka kung ang atong kasing-kasing dili niya gikahimutan, dili gyapon nato madawat ang mga blessing gikan kaniya. Yahuwah. Yahuwah. Kinahanglan gid ni siya og application. Tama. Ang panahon karon. Wow. Wonderful mga kapatid. Ipaliwanag po natin no sa hindi mga nakakaintindi ng Cebuano. Praises kay Aba Yahuwah. Binigyan po ni Brother Demetrio ng correlation mula kay Daod papunta kay Yahushua at sa atin din pong personal application. Kung si Daod po talagang humble at patuloy na naghihintay sa kaligtasan na iaabot ni Aba Yahuwah sa kanya. So ganoon din po si Yahushua.
he also displayed humility. Kahit paman sa harapan ng mga kalaban, nandun pa rin yung humility ni Yahushua. Na instead, siya yung mangunguna kay Aba na ipanis na yung mga tao, hindi po. But instead, nag-declare po siya ng kapatawaran sa mga tao. Dapat, gano'n din po as highlighted by Brother Demetrio, na yun din po, yung humility dapat makikita sa atin. Ibig sabihin, tularan natin ang mga na-display na character ni Daud at ni Yahushua, tularan natin yon, i-display rin po natin yon sa ating buhay ngayon. Kahit anong panahon na tayo'y bukas palad upang tumanggap sa biyaya ni Aba Yahuwah, pero kung hindi daw, sabi niya, kung hindi malinis ang ating budhi, hindi po humble ang ating puso, hindi rin po natin natanggap yung mga biyaya na yon. So, hallelujah. Yada Yahuwah po mga kapatid sa sharing ni Brother Demetrio. All esteem po and praises kay Aba Yahuwah. Anybody else would like to add more before we end? Brother? Opo, sister. Kunti lang. Go ahead po. I now realized with regards to all the comments regarding this learning, it was a very great lesson for us. Natutunan ko na sa comments nila, natutunan ko na we must know when to open our hands and we must know when to close para hindi tayo bibitaw sa mga salita ni Aba Yahuwah through his son Yahushua. Yun lang po. Yada Yahuwah, no? Napakagandang dagdag po ni Sister Corazon, mga kapatid. Batay rin po sa mga napaliwanag na. One more, kung meron pang magdagdag. Okay. Yada Yahuwah po. Parang 2-3 beses na po sumigaw si Sister Leia. Yada Yahuwah. Yes po. Sa lahat ng mga natutunan natin today, all esteem and praises kay Aba Yahuwah. Bilang pagtapos, mga kapatid, kayong mga manunood sa Republish, malamang familiar na tayo sa mga passages nito. Pero ngayon natuklasan natin na mayroong kaibang very special message si Aba Yahuwah sa atin. Dahil sa pinakita na nila ni Daud at pinakita na rin ni Yahushua. At ngayon, bilang mga made apart people ni Aba Yahuwah, dapat ipakita rin po natin ito bilang pagsunod, pagpakita ng ating obedience at loyalty, mga kapatid, sa kanyang mga utos, tuntunin at mga batas. Kailangan laging hold on tayo sa ano yung tama and always open to receive help mula kay Aba Yahuwah upang sa ganon, mapatuloy po tayo, magkaroon po tayo ng sustenance and survival na makapatuloy tayo hanggang sa katapusan ng ating buhay na maging faithful tayo sa Kanya, mga kapatid. That being said, Yahuwah barak us through this teaching video and all His team and praises po be unto Aba Yahuwah.